Magandang araw mga kaibigan. Update lang po tayo para sa fund drive for the Brave 14 plus 3 Marines. As of now, meron na naman tayong naipon na 90,000 pesos sa ating GCash, no? Hopefully mamayang hapon or bukas madadagdagan pa ito maging sobra 100,000 pesos at ipapadala natin ulit sa Brave Marines. Total na po nating napadala is 736,000 pesos at salamat sa mga voluntaryong nagpapadala. Ang GCash number natin, take note nyo na lang, hindi ko nadala yung papel ko. 0966 265 8480. Ulitin ko. 0966 265 8480. Ang pangalan ng GCash is Ivan Henry Sibog. Kung nasa ibang bansa kayo magpadala, kailangan nyo city address Cagayan de Oro City. Ang kanyang street is Barangay Patag. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng GMA News. News update, sabi dito, maari daw maharap sa reklamong subornation of perjury sina Senator Rodante Marcoleta at ex-representative Michael Defensor dahil sa umano'y quotes o pagdikta quotes na testimonya ni Orly Gutesa ayon kay Senator Ping Lacson. Talagang tuwan-tuwa si Senator Lacson sa pagbaliktad ni Gutesa, no? Halatado na ba? Tingnan natin ha. Kapopos pa lang, 56 minutes. Ang dami ng, hindi natin mabilang yung ilan ang tumatawa. Ayaw na nilang ipakita eh. Okay, comments. Net Gikaw, hayop talaga. Jerry Josenya, galing naman ng bumaliktad, biglang naging credible source. Kaso agad, pero kung si Romualdez wala pa anong kalaban, kaso. Si Romualdez ngayon, tuwan-tuwa dahil sa pagbaliktad ni Gutesa. Kaya hinahamon niya na ang ombudsman na i-dismiss nyo na ang complaint sa akin or else. So, tuwan-tuwa si Tulfo, Erwin Tulfo, tuwan-tuwa si Lacson. Sino pa ba yung mga tuwan-tuwa? Si Ombudsman Remulla, ang parang sabi lang, hindi pwede. Hindi pwedeng i-dismiss. I don't know kung ano ba itong, kung naniniwala ba kayo kay Remulla. Bagong script na naman. Dati ayaw paniwalaan, ngayon pinapaniwalaan na. Malala ko yung si retired Brigadier General Virgilio Garcia, isang abogado ito Kung ang isang testigo, sabi niya, nag-recount, ibig sabihin niyan, hindi na credible. Kasi sa dalawang kanyang testimonya, ang isa doon sinungaling. So mga kababayan, alin ang mas totoong statement ni Gutesa? Yung una o itong pangalawa? Ako, bilib na bilib ako kay Gutesa noon eh. Hindi niya, nung cross-examination niya, nung una niyang pagharap sa Senado, very clear eh. Kahit balibalik ta rin yung tanong, nasasagot niya. Kasi, to me, he is speaking from experience. Walang binabasa noon. Itong latest na pagbaliktad niya, binabasa niya na yung testimony niya. We were not born yesterday. Tapos, naglabas ng ebidensya si Attorney Baligod. Diba yun? Ang daming maleta nakalagay sa trolley, tinutulak niya. So, mas marami ang taong bayan based on comments and opinions, mas marami ang naniniwala na ang totoong nangyari ay yung unang testimonya niya. Itong pagbaliktad is
naiintindihan na lang natin. Kasi nga, pressure. Plus of course, malaking salapi ang na-involve. Ano ba? Hasmin Romero, kaya very confident, 101% si Pinsan. I-dismiss na daw yung kaso niya. Kaya, wag na po tayong magtaka. Bukas makalawa, mag-announce ang ombudsman na binasura ang plunder complaint kay Rimulya dahil bumaliktad si Gutesa. Ay nako. Arnel Gonzales, ang alamat ni Ping. Dati, di credible. Ngayon, credible na. Anyway, weather lang talaga. Ngayon, naniniwala na kay Orly kasi pabor na sa kanila. Meaning kanila si Romualdez. Bilis, pagkalaban, kay Romualdez, walang ebidensya. Dati, hindi pinapansin yan. Ngayon, credible na daw ang sinasabi ni Orly Gutesa. Plunderin yan. Sige pa, coming from a policeman, lawyer yan. Dati, nung nasa kabila, unreliable witness. Ngayon, lumipat sa kabila, reliable na. Well, sayang. Karapatan yan ni Senator Lacson. Kaya lang, yung sinabi niya na kakasuhan, sinong magsasampa ng kaso? Si Lacson? Go sige. Sampahan nyo ng subornation of perjury. Dahil courts, yung diniktahan daw. Ako, paniwala ko na yung unang testimonyo ni Gutesa, yun ang totoo. Kasi mismo si Saldico, di ba, naunang nagsalita si Gutesa. After few weeks, nagsalita rin si Saldico. Sabi ni Saldico, totoo, yung sinasabi ni Gutesa na nag-deliver siya ng mali-maleta kay Romualdez at kay Pinangalanan. Tapos, sinigundahan pa ng Brave 18 Marines. So, yun na po ang katotohanan para sa akin. But kay Lacson, kung nakita niya na tama ang ginawa ni Gutesa ngayon, sige na lang, pagbigyan natin. But history will judge him. Ano ba talaga siya pagdating sa labanan sa flood control? Cover up man or talagang naghahanap ng katotohanan? Bahala na ang taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ako diri sa balay ni Nanay Monica Dagahay nga taga Barangay Tikalaan, Purok Trisan Alahay, Talakag Bukidnon. Sumuna ni siya ang natabangan na mo og yero kay mga dagko na ang buslot sa iyang atop. So mao na ni ang pag-aatupan karon sa gitabang nga yero. Og mao na ni ang 5 ka buok nga gihatag nga yero. 3 ka digits og 2 ka diotso. Sige. Bijuhan din. Bantay ko lang ba? Ako mo ban. Wow. Umag sayan. O karon managid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nakatop na gid sila sa ilang balay. Nagtabang ani. Salamat kay sa tanan nga dako kani nga pagtabang kanamo. Lagi sa buhat sa Ginoo. Dalaygon kay ang Dios uban sa imong gisaligang karon nga giabot dinhi sa balay. Salamat kay ini. Pat kayo ang nagkonsol ani uban sa nagbuhat karon dire sa balay, nagatong sa sen. Salamat kayo, naligong ka. So kuan, pila na imong edad nanay?
73. 73. Si tatay pila ng edad? Maura, 73. Parehara mo edad. Mm. Oh, so unsa ray inyong trabaho nanay? Kaukuhaan Ay, sa inyong wala. pangonsumo. Igigil lang magtrabaho, di ana, wala mong yuta, wala tulat ang senior. So gas gakuan ra gyapon mo. Bisag tigulang na mo trabaho gyapon mo Oo. ginagmay para lang makakaon. Oo, Oh. para mabuhi lang ang tao. So salamat kay nanay. Salamat sa imo.